Hello guys, good afternoon. So today is Sunday, August 17, 2025. Guys, as you can see, no, basa ako sa ngayon kasi grabe. Buhos ang ulan guys at kanina ay trick na trick yung init, then ngayon ay talagang bumuhos bigla. At ayun nga, at medyo naglilinis-linis ako guys at nabasa na rin ng ulan. Anyway guys, katatapos ko lang mag-asikaso rito at maglinis. Then kagabi, meron lang sa akin nag-request. Ang advice niya is The Legend Boy, ano ba yung maaring i-priority, no? Ano ba yung dapat i-priority? Ang anak o ang asawa? Grabe guys, malupit yung katanungan mo. Although nag-effort ka rin at kinol mo yung attention ko na para i-share yung sariling opinion ko, no? Maaring yung opinion ko ay maaring may mga iba na hindi tumutumbok, o may mga iba rin na talagang tumutumbok dun sa mga request mo. So anyway, maraming salamat sa iyo sa patuloy na pagsubaybay sa short vlog ko. So eto yun, no? Anyway guys, actually yung katanungan na yon ay medyo masalimuot, no? Masalimuot, napakahirap timbangin o i-balance. Okay. So ganito yan guys, sa aking pananaw, kung ano ba dapat ang priority mo, yung asawa mo o yung anak mo, no? Punta na lang tayo dun sa mga babae, no? Mga magulang na babae. Marami sa kanila, no, almost majority sa kanila na ang laging bukang bibig nila, ang priority nila ay mga anak kumpara doon sa mga asawang lalaki. Okay. So naando na tayo guys, priority nila yung mga bata. Sabi nga nila, kumbaga yung asawa o yung husband nila, kung bigyan man nila ng pansin o tapunan man nila ng pansin, ito ay hindi ganon katindi o ganun ka focus, no? Kasi ang focus nila is yung mga bata mapag-aral, no? Mapalaki ng tama, i-guide ng mabuti. Kasi may mga iilan na working mother, no? Working mother na talagang sadyang gumagawa ng paraan kahit na anong business o pagkakitaan, talagang pinapasok nila, no? Para lang mabuhay yung pamilya, lalo na't kung yung lalaki ay irresponsable. Ayun yun, may mga ganon. Irresponsable yung lalaki, wala siyang maasahan, at bukod doon, ayun nga, may sinasabi na nababarkada, mahilig pang uminom yung asawa niyang lalaki. So, ang ginawa niya, ang priority niya is yung security ng mga anak niya. Nag-business, nagkaroon ng puhunan, umikot yung business, na palago niya, no? Na palago niya. Ngayon, dumating sa punto, siyempre, na pag-aral niya hanggang nabigyan niya ng magandang edukasyon yung mga anak niya. Kumbaga, hindi niya na pinansin yung asawa niya kasi nga, manginginom, kumbaga, imbis na makatulong ay sadyang pabigat. Okay. So ngayon, dumating yung punto na kumbaga si don't care kung ito ay mangibang bahay. Ibig sabihin, ma-involve doon sa third party, no? Pinabayaan niya, bahala ka, ma-involve ka, basta ako yung anak ko, bubuhayin ko, ito ang priority ko kaysa sa'yo. Okay. Ngayon, dumating yung punto, nagkaroon na ng mga kanilang pamilya, ang kanyang anak, no? So, namumulat siya sa sarili niya na kahit ano raw, no? Sabi niya, kahit na anong
focus mo, kahit na anong effort mo, ibigay mo sa mga anak mo, bigyan mo na magandang edukasyon, at the end of the day, sabi nga niya, iiwan ka rin niya. Iiwan ka rin nila. Ayun ang sabi, iiwan ka rin nila. Actually, tama yun. Dumarating sa punto na sila rin ay magkakaroon ng pamilya at definitely, iiwan ka talaga. Ngayon, dumating yung punto, yung asawa niya na-realize yung mga bagay na mali at humingi ng tawad, lumuhod pa sa kanya, pinatawad niya. Pinatawad niya yung asawa niya at until now, okay, wala na yung mga bata, may kanilang asawa, pero sa dulo, sila pa rin naiwan. Ibig sabihin, naiwan pa rin yung mag-asawa na magkasama at magkatuwang habang buhay. So, ibig sabihin niyan guys, yung mga bata na sinasabi nga niya na kahit na anong aruga mo dyan, kahit na anong bigay mo ng mga magagandang edukasyon, darating ang time, iiwan ka nila, magkakaroon sila ng kanilang pamilya, which is correct, tama yon. Kaya nga, kung ako ang tatanungin nyo, katulad na sinasabi ng yung followers natin, nagkomento, ano ba yung dapat i-priority? Okay. Ngayon, eto ang sasabihin ko lang sa inyo, no? Huwag kayong mag-focus sa isang priority o prioridad. Lagi nyo i-balance. Pina-priority nyo yung mga bata sa pag-aaral, bigyan nyo rin ng priority yung mga asawa nyong lalaki. Bakit? Kasi may mga instances, kapag hindi mo sila binibigyan o tinatapunan ng pansin, at puro ka na lang trabaho, business, o kung ano pa yung mga pagkakitaan mo dyan, nasiset aside mo yung lalaki, feel niya parang wala siyang puwang, no? Parang wala siyang puwang sa puso mo. Okay? Dapat maging balanse. Maging balanse. Kasi sabi nga natin na kalaun-launan yung mga anak natin, iiwan tayo niyan at magkakaroon ng pamilya yan. Tatayo ng sariling pamilya at bubuhayin nila yung sarili nilang pamilya. Ngayon, kayong mga dalawang mag-asawa, hanggang dulo yan, hanggang dulo kayo talaga yan. Kaya doon naman sa mga misis, no? Sa mga misis, o sabihin na natin sa mga mister, maging fair naman tayo, hindi lang sa babae, kumbaga kundi sa lalaki. Gawin natin parehas. Parehas din ay yung priority na ibibigay natin sa kanila. Maging balanse, no? Kumbaga, tayo bilang magulang, so karapatan natin, no? Nabigyan ng magandang edukasyon ang ating mga anak. Okay. So hindi naman natatapos lang doon. Bigyan mo rin ng pansin yung partner mo. Baka naman na left behind na siya doon sa ginagawa mo. Kasi katulad ng binanggit ko nga, yung isa sa mga kaibigan natin na nagsabi na nag-focus siya sa business niya. So, since yung mister niya ay walang pakinabang, nagiging toxic nga yung samahan, gawa nga ng barkadista, bukod doon ay umiinom pa. So, ginawa niya, hindi niya na pinansin, hindi niya tinapunan ng attention. So, dumating sa punto na yung lalaki, iniisip niya na wala na akong puwang sa puso ng aking asawa. Kumbaga, gagawin ko whatever I want. Sabi nga niya. So meaning, lumihis siya. Lumihis siya sa ibang landas. So yung babae, pinabayaan niya. So gusto mo yan, pinasok mo yan, bahala ka. Basta ako, maligaya ako, kapiling ko yung mga anak ko. Ngayon, dumating yung punto, iniwan din siya ng mga anak niya kasi nagkapamilya. Kaya, naghahanap siya ng mga kasama sa buhay, dumating yung punto na nagpatawad siya, humingi ng paumanhin yung lalaki, pinatawad niya kasi sila pa rin ang nag-meet sa dulo. Okay? Kaya nga, sabi nga natin hindi nangangahulugan na dumating sa punto na
ikaw yung pinaka breadwinner, yung isa ay hindi. So bigyan mo rin ng pansin, tapunan mo rin ng pansin. Kasi yung mga bata o yung mga anak natin, kapag nagkapamilya yan, siyempre prioridad nila yung family. Maaring tapunan ka ng pagmamahal o maari ka rin nilang alagaan na kapag ikaw siguro mahina na at ikaw ay kukunin nila, no? May mga ganung bagay eh. Pero lagi nyo lang tandaan, lahat tayo nagkakapamilya. Pag pinasok natin yung usapin pamilya, eto guys, lagi nyo tandaan. Ang main focus natin o priority natin is for the sake of our family. Wala nang iba. Kaya yung mga magulang natin na nag-aruga dati sa atin, nagpalaki sa atin, so nagiging second priority natin sila. Ganun ang nangyayari. Kaya napakasakit isipin guys na yung mga anak natin iiwan tayo balang araw at magkakapamilya. So lalo na't guys kapag sila ay nakapag-asawa ng babae, lalaki na strikta, so kaya silang i-maneuver, no? Kaya silang i-manubra. So ibig sabihin yon, susunod sila doon sa mapapangasawa nila. Ngayon, kapag sinabi ng lalaki or babae na ayokong panay punta ka sa mga magulang mo, yung mga kapatid mo, bakit hindi dumadalaw? Bakit ikaw lang? Okay lang, once in a while pumunta tayo, pero hindi natin pwedeng obligahin sarili natin na tayo lang ang tutulong sa magulang mo. May mga ganong suggestion doon sa partner mo. Okay? Kaya nga, doon sa mga anak, no? Sa mga anak, kayo ay may sarili ng isipan. Kapag yung mga partner ninyo o yung asawa ninyo ay medyo against sa ginagawa nyong pagtulong sa magulang ninyo, no? Pagtulong sa magulang. Kasi ayaw nga ng partner nyo na kayo na lang lagi ang tumutulong sa magulang ninyo despite na marami kayong magkakapatid. So, ang advice ko lang doon sa mga anak, kung kayo man ay tutulong sa mga magulang ninyo, isikreto nyo. Kumbaga, don't divulge anything sa iyong asawa. So palihim, binibigyan mo yung pamilya mo, magulang mo, nay, tay, para sa inyo to. Kumbaga, para lang maiwasan yung tinatawag na tampuhan o awayan ng dalawang mag-asawa. May mga ganong sitwasyon. Kasi, kung ikaw ay maayos na anak, medyo kinakailangan mo rin lumingon sa iyong pinanggalingan. So meaning to say, doon ka nagmula, naging tao ka, nagkaroon ka ng magandang edukasyon dahil sa pagsisikap ng mga magulang mo. So ayun yun. Ayun yung sinasabi natin, balikan mo. Kaya nga, yung nagsabi sa akin sa last night, eto nga yung topic na to, ang masasuggest ko lang sa'yo, tapunan mo ng equal na pagmamahal yung asawa mo at mga anak mo. Kasi wag mong iiwan kung sino man. Halimbawa, naging priority mo yung asawa mo, iniiwan mo yung anak mo, masama naman yun. Masama yun. Bigyan mo ng parehas, equal nga sila ng treatment, no? Ibig sabihin, naandun ka pa rin sa asawa mo, bilang isang asawa, ginagampanan mo kung ano yung papel mo bilang asawa. Inaasikaso mo pa rin yung asawa mong babae, asawa mong lalaki. Inaasikaso mo rin yung mga anak mo, nag-iisip ka rin para sa kanilang magandang edukasyon, which is tamang-tama yun. Tamang-tama yun. Kaya doon sa nakitaan ko na pumokus lang siya o pinili niya lang ang priority niya ay yung anak sa halip na asawa. So kumbaga namili siya eh. Dapat hindi ka mamimili. Bigyan mo ng equal na treatment yung pagmamahal mo sa kanila. Kasi pag namili ka dyan, definitely nakapokus ka lang dun sa pinili mo. So pinili niya yung mga anak niya dahil nga nagkaroon siya ng mga business, magandang business, naiwan niya na, kumbaga hindi niya na nilingon o hindi niya na sinilip yung asawa niyang lalaki kung ano ba ang nangyayari. Kumbaga, sabi niya, I don't care, basta andito yung mga anak ko. So ayun,
Nag-focus siya sa mga anak niya, iniwan niya yung obligasyon niya o pagmamahal niya sa asawa niyang lalaki hanggang dumating sa punto na talagang naghanap ng iba. Then, dumating yung panahon na iniwan na rin siya ng mga anak niya dahil nagkanya-kanya ng pamilya. At kumatok sa kanyang pintuan ang kanyang asawa na humihingi ng paumanhin na siya'y patawarin at buksan ang damdamin na hanggang dulo magsasama sila. So inisip niya, may edad na rin siya, gusto niya may makasama sa buhay at hindi naman talaga nagkaanak o hindi naman talaga nagkapamilya yung asawa niya, binigyan niya ng kapatawaran. So ngayon, masaya sila, nagsasama sila. Kaya nga, nare-realize niya na hindi lang dapat i-focus yung pagmamahal mo doon lang sa mga anak mo. Bigyan mo rin ng atensyon yung partner mo. Kasi hanggang dulo kayo pa rin magsasama. Depende na lang kung talagang yung partner mo talaga ay toxic at talagang walang inintindi kung di kapakanan niya at talagang nagkapamilya siya sa iba, nagkaroon ng anak, siguro ayun ay hindi na binabalikan yun. Pero yung mga bagay na nalihis ng landas at wala naman talagang naging anak sa iba, kumbaga nabarkada lang, then humingi ng tawad at nakita mo naman sinseridad o sincere yung paghingi niya, depende na lang sa'yo paano mo i-accept. Kasi tumatanda tayo, naghahanap din tayo na makakasama sa buhay, katuwang, makakausap, makakasama na naglalakad ka, kasakasama mo. Kumbaga, hindi lang natatapos ang buhay ng isang tao, hindi ka nabubuhay ng solo ka lang, mahirap yun, no? Ngayon, kung ikaw naman ay pupunta sa mga anak mo, bibihira sa mga anak na mag-o-offer na dito ka na lang sa bahay. Kasi may mga instances na baka conflict doon sa mga napapangasawa rin nila, ayaw nila na andun yung magulang nila, despite na marami silang magkakapatid na pwede naman mag-aruga yung iba. Kaya guys, ito lang masabi ko sa inyo, huwag nyong i-priority ang isang bagay. O huwag nyong i-priority ang anak. I-equal nyo ang anak nyo, priority nyo, then ang asawa nyo, bigyan nyo rin ng prioridad. Kasi darating ang time at lalambot ang puso nyo, patatawarin mo siya, kayo pa rin ang magsasama bandang dulo. Okay? Sana doon sa nagbigay ng komento, sana explanation ko na to ay nagbigay sa iyo ng liwanag. Although hindi ko naman talaga narumbo lahat, pero may mga instances na mapapansin mo na may mapupulutan ka na magandang aral. Okay? So anyway guys, maraming salamat. So magpapalit ako ng damit at grabe, ang lakas ng ulan kanina. So talagang matindi. Buhos talaga yung lakas ng ulan. At hindi mo na malayan, tirik na tirik ang araw, biglang ulan. Kaya doon sa mga kaibigan natin, ingat lagi kayo. So ngayon is rainy season. At doon sa mga kaibigan natin na kasalukuyan nagtatrabaho sa lansangan, take care lagi, alagaan yung sarili nyo. Kasi ang puhunan natin yung health, wala nang iba. So anyway, maraming salamat at shout out ako sa Pasay kung saan ako nagmula at dito sa Rosewood kung saan ako kasalukuyang naninirahan at kamusta rin ako sa mga crew namin on board at naka-on vacation. Sana matiwasay lahat yung operation sa barko at yung magandang bakasyon ng aming mga crew on vacation, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Then kay Paring Binjola pre at parang kailan lang matatapos na rin ang kontrata mo at ingat lagi. Alam ko na yung mga crew ay natutuwa at labis na malulungkot kapag ikaw ay bababa kasi hahanap-hanapin nila kung paano yung management mo on board. Lagi lang focus, diretso lang sa ginagawang magandang kabutihan at ito ay may mga kapalit na kaginawahan na ibibigay ng Panginoon. Then shout out din ako kay Chief Engineer Bete. Chief,
wala akong sawang banggitin ang pangalan mo. Dahil kung di sa'yo, wala rin ako sa kinalalagyan ko. Maraming salamat sa'yo. Hangad ko na bigyan ka pa ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan kasama na ang buong mong pamilya. Ingat lagi and see you on my next vlog. Bye. Thank you.